Nakilala ko si Aling Nena noong 79 anyos na siya. Biyuda, 3 anak pero lahat nag-abroad. Nag-iisa sa bahay na may 4 na kwarto. At alam mo kung ano ang unang sinabi sa akin noong nagkausap kami. Mas masaya ako ngayon kesa noong kasal pa ako. Hindi ko siya narinig ng maayos. Sabi ko, paano po? Mag-isa na po kayo. At ang sagot niya, ang sagot na iyon ay nag-umpisa ng lahat ng natutuhan ko tungkol sa paghahanda sa pagtanda. Sabi niya, oo, mag-isa ako, kaya masaya ako. Ngayon, bago mo isipin ang matandang ina na ito ay masama o hindi mahal ang pamilya, hindi yan. Mahal niya ang mga anak niya. Pinapadalhan siya ng pera buwan-buwan. May video call sila minsan. Normal na pamilya. Pero ang pagkakaiba ni Aling Nena sa karamihan ng mga lola at lolo na kilala ko, mga lola at lolo ng malungkot, umiiyak ng patago, naghihintay ng tawag na hindi dumadating, ay ito. Handa siya. Naghanda siya. Hindi niya hinintay na dumating ang pag-iisa bago niya isiping, ngayon, ano na ang gagawin ko? Sinimulan niyang maghanda noong 6 na po pa lang. At noong 79 na siya, nakita ko ang resulta ng paghandang iyon. Hindi perfect. May lungkot pa rin. May takot pa rin. Pero masaya. Tunay na masaya. At bago siya namatay siya noong 83. Maayos ang kamatayan, tahimik, walang sakit. Tinuruan niya ako ng 10 aral na nagmula sa sarili niyang buhay. At mula sa 10 aral na iyon, lumabas ang 5 haligi. 5 haligi na sinabi niyang dapat ihanda ng kahit sino bago sila mag-iisa sa pagtanda. Hindi para iwasan ang kalungkutan, kundi para mabuhay ng may dignidad kahit dumating ang kalungkutan. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 haligi na iyon. Pero babala, hindi ito madali. Hindi ito mga tip na gawin mo lang ito at magiging okay na ang lahat. Ito ay 5 katotohanan na masakit tanggapin. Pero kailangan mong tanggapin ngayon. Habang malinaw pa ang isip mo, habang may lakas ka pa, habang may oras ka pa. Dahil ang pinakamalaking kasalanan na magagawa mo sa sarili mo ay hindi ang pag-iisa. Ang pinakamalaking kasalanan ay ang hindi paghahanda sa pag-iisa. At kapag dumating na ito at hindi ka handa, doon ka magsisisi. Doon ka lulunlahin ng pagsisisi na walang solusyon. Unang haligi, ang kakayahang mabuhay ng walang audience. Ito ang unang niyang tinuro sa akin at ang sabi niya, literal na ganito. Yung pinakamahirap na natutuhan ko ay kung paano maging masaya kahit walang nakatingin. Sabihan kita kung ano ang ibig sabihin niyan. Buong buhay natin may audience tayo. May nanonood, may nakatingin, may sumusuporta, may nakikita ng ginagawa natin. Noong bata ka, ang magulang mo ang audience mo. Gusto mong ipakita sa kanila na nagawa mo ang takdang aralin, na natuto kang maglakad, na nag-graduate ka. Noong nag-aasawa ka, ang asawa mo ang audience mo. Gusto mong ipakita na mabuting asawa ka, na kaya mong mag-alaga, na deserve ka. Noong naging magulang ka, ang mga anak mo ang audience mo. Gusto mong ipakita na kaya mong magtrabaho para sa kanila, na kaya mong magsakripisyo, na mahal mo sila. Lahat ng ginawa mo sa buhay, halos lahat, ay may nakikita. At ang pakiramdam na may nakikita ay nagbibigay ng meaning, nagbibigay ng validation, nagbibigay ng dahilan. Pero ano ang mangyayari kapag nawala ang audience? Kapag lumaki na ang mga anak at hindi na nila kailangang marinig na mahal mo sila dahil alam na nila? Kapag namatay na ang asawa? Kapag wala nang nakatingin? Kapag ginagawa mo ang isang bagay, nagluto ka, naglinis ka, nagbihis ka ng maayos, gumiti ka, at walang nakita. Doon nagsisimula ang problema. Kasi pakiramdam mo, bakit pa? Para kanino pa? Si Aling Nena ay naranasan yun. Nung namatay ang asawa niya noong 65, ang unang taon ay naging desperado siya para sa audience. Tuwing may bisita, sobrang effort niya. Magluluto siya ng sobrang dami. Magkukwento siya ng matagal. Gagawin niya lahat para hindi sila umalis. Dahil nung umalis sila, nawala ang audience. At nung nawala ang audience, parang nawala rin ang meaning. Pero may araw na nag-click sa kanya. Gumising siya isang umaga. Nagluto ng almusal. Simpleng sinanging, itlog, kape. Kumain siya sa mesa mag-isa. At sa halip na malungkot, naisip niya, masarap ang itlog na niluto ko. Kahit walang nagsabi, alam kong masarap.
Maliit na bagay, pero iyon ang simula. Iyon ang unang beses na natutunan niyang i-validate ang sarili niya nang walang ibang tao. Kaya ang unang haligi ay ito, matutong gumawa ng mga bagay na hindi para ipakita, kundi para damhin, para maranasan, para sa sarili mo lang. Magluto ng masarap kahit ikaw lang ang kakain. Magbihis ng maayos kahit hindi ka lalabas. Linisin ang bahay kahit walang darating na bisita. Gawin ang mga iyon hindi para sa validation, kundi para sa respeto sa sarili mo. Kasi ang buhay na laging nakadepende sa validation ng iba ay buhay na mamamatay kapag nawala ang iba. Pero ang buhay na nakadepende sa sariling validation, ang buhay na iyon ay mabubuhay kahit mag-isa ka na. Ikalawang haligi, ang kakayahang makahanap ng kahulugan sa simpleng bagay. Sabi ni Aling Nena sa akin, noong bata ako, akala ko ang kahulugan ay dapat malaki, dapat importante, dapat may impact sa mundo. Pero ngayon na matanda na ako, natutunan kong ang kahulugan ay nasa pinakasimpleng bagay. Pagkatapos sabihin niya iyon, dinala niya ako sa likod ng bahay niya. May tananim siyang mga halaman. Hindi malaki, konti lang. Sili, kamatis, dahon ng sili, luya. At sabi niya, tingnan mo yung sili. Noong tinanim ko yan, isang buto lang yan. Ngayon, may bunga na. At bukas, kukuha ako ng bunga na yan, lalagay ko sa niluto ko at kakainin ko. At ang buong proseso na yan, mula pagtatanim hanggang pagkain, ginawa ko lahat. At yun lang. Pero alam mo, yun ang dahilan kong gumising kahapon. Pakinggan mo yun. Ang dahilan niyang gumising ay ang sili. Hindi ang pag-asa na tatawag ang anak, hindi ang pag-asa na may darating na bisita, hindi ang pag-asa na may mangyayaring malaki. Ang sili. At kung maiisip mo na maliit lang iyon, tama ka, maliit lang iyon. Pero para sa kanya, sapat na. Ito ang katotohanan na kailangan mong maintindihan. Ang kahulugan sa katandaan ay hindi dumarating sa malalaking bagay. Dumarating ito sa mga bagay na simpleng makikita lang ng mata mo, madama lang ng kamay mo, maririnig lang ng tenga mo. Ang init ng araw sa umaga, ang lamig ng hangin sa hapon, ang amoy ng kape habang hinihintay mong lumamig, ang tunog ng ulan sa bubong, ang ngiti ng kapitbahay na dumaan. Mga bagay na parang walang halaga kapag bata ka dahil marami kang iniisip. Pero sa edad na ito, kapag wala nang maraming iniisip, ang mga bagay na iyan ang nagiging haligi ng araw. Kaya ang ikalawang haligi ay ito. Maghanap ng isang bagay, kahit isa lang, na simple pero regular. Tanim, alaga ng hayop, pagbabasa ng libro, paglalakad sa umaga, gawa ng tsokolate. Kahit ano, basta simpleng bagay na ginagawa mo regular at nagbibigay ng maliit pero consistent na satisfaction. Kasi ang malaking kahulugan, ang proyekto, ang pangarap, ang malalim na purpose ay hindi kailangan ng lahat. Pero ang simpleng kahulugan na ito, ang pakiramdam na may ginawa ka today, na may saysay, kahit maliit, kailangan ng lahat. Ikatlong haligi, ang kakayahang tanggapin ang katahimikan ng walang takot. Noong una kong nakilala si Aling Nena, napansin ko na komportable siya sa katahimikan. Hindi niya kailangan punuin ang bawat segundo ng usapan. Minsan, tatahimik lang kami ng 10 minuto, umiinom ng kape, walang awkwardness. At tinanong ko sila, paano niyo po nagagawa yan, yung hindi matakot sa katahimikan? Sabi niya, kasi una, takot ako. Pagkatapos, uminom ng kape. Tapos sabi niya, yung unang taon na nag-iisa ako, pilit kong nilalagyan ng tunog ang bahay. Bukas lagi ang TV, bukas lagi ang radyo, minsan sabay pa. Kasi kapag tahimik, naririnig ko ang sarili kong mga iniisip at ang mga iniisip ko ay hindi maganda. Puno ng alalahanin, puno ng takot, puno ng tanong na walang sagot. At may sabihin siyang pero isang araw nag-brown out. 3 oras, walang TV, walang radyo, walang cellphone na pwedeng i-charge, wala, tahimik lang. At sa 3 oras na yon, kailangan kong harapin ang katahimikan. At alam mo kung ano ang natuklasan ko?
Naghihintay ako. Ang katahimikan ay hindi masama. Ang takot ko sa katahimikan, yun ang masama. Ito ang isa sa pinakamalalim na aral na ibinigay niya sa akin. Ang katahimikan ay hindi kalaban. Ang katahimikan ay neutral. Ang nagbibigay ng kulay sa katahimikan ay kung ano ang dala mo sa loob nito. Kung dala mo sa katahimikan ay puno ng hinakanik, ng galit, ng pagsisisi, magiging nakakatakot ang katahimikan. Kasi lahat ng iyon ay maririnig mo at walang ibang tunog na magpapadistract sa iyo mula sa mga iyon. Pero kung dala mo sa katahimikan ay kahit konting kapayapaan, kahit hindi perfect, kahit may konting kalungkutan pa, ang katahimikan ay nagiging kanlungan, nagiging pahingahan. Kaya ang ikatlong haligi ay ito, matutong maupo sa katahimikan nang hindi naghahanap ng distraction. 10 o 15 minuto lang, walang TV, walang cellphone, walang radyo. Ikaw lang at ang sarili mong mga isipin. Sa simula, nakakatakot yan. Sa simula, maririnig mo lahat ng boses sa loob mo na sinusubukang takasan. Pero pagkatapos ng ilang beses, pagkatapos ng ilang araw o ilang linggo, ang katahimikan ay magiging kaibigan mo. At kapag naging kaibigan mo na ang katahimikan, hindi ka na masyadong matatakot sa pag-iisa. Kasi ang pag-iisa ay hindi katahimikan. Ang pag-iisa ay katahimikan plus takot. Alisin mo ang takot, natitira lang ang kapayapaan. Ika-4 na haligi, ang kakayahang magpatawad sa sarili. Ito ang pinaka hindi niya gustong pag-usapan. Pero ginawa niya. Sabi niya sa akin, marami akong mga pagkakamali sa buhay. Marami akong mga dapat sana. Dapat sana, mas naging mabuti akong ina. Dapat sana, hindi ko sinabi yung mga salitang iyon noong nag-away kami ng asawa ko. Dapat sana, mas naging matino ako sa pera. Dapat sana, maraming bagay. At sa mga taong nag-iisa ako pagkatapos mamatay ang asawa ko, kasama ko ang lahat ng dapat sana na iyon. Dinadala ko sila araw-araw, gabi-gabi, paulit-ulit sa isipan ko. Hanggang sa isang araw, napagod na ako. Hindi sa buhay, sa pagsisisi. Napagod na ako sa pagdala ng mga dapat sana na hindi ko na mababago. Tapos sabi niya, kaya ginawa ko ang pinakamahirap na bagay sa buong buhay ko. Pinatawad ko ang sarili ko. Hindi niya sinabi kung paano. Hindi niya sinabi na may magic formula. Pero ang sabi niya, sinabi ko lang sa sarili ko ng malakas, mag-isa sa kwarto, ginawa mo ang best mo. Hindi perfect. Pero ginawa mo ang best mo sa information at sa lakas na meron ka noon. At ngayon, pinapapatawad kita. At umuulit niya iyon araw-araw hanggang naniniwala na siya. Ito ang ika-4 na haligi. At ito ang pinakamahirap sa lahat. Kasi ang katandaan ay puno ng pagsisisi. Natural yan. Marami nang nangyari sa buhay. Maraming desisyon. Maraming pagkakamali. At sa edad na ito, alam mo na ang lahat ng consequences ng mga desisyon mo. Nakikita mo na kung ano ang hindi mo ginawa ng tama. Pero ang pagbubuhat ng pagsisisi na iyon, ang pagdadala ng dapat sana na iyon hanggang sa hukay ay nagdadala lang ng doble na sakit. Una, ang sakit ng pagkakamali. Pangalawa, ang sakit ng hindi pagpapatawad sa sarili. Kaya ang ika-4 na haligi ay ito, patawarin mo ang sarili mo. Hindi dahil perfect ka, hindi dahil tama lahat ng ginawa mo, kundi dahil deserve mo ng kapayapaan. Deserve mo ng natitirang taon na hindi puno ng pagsisisi. At ang pagpapatawad sa sarili ay hindi one-time event. Ito ay desisyon na ginagawa araw-araw hanggang magiging natural na. Ika-5 haligi, ang kakayahang magtiwala na ang buhay mo ay sapat na. Ito ang huling aral na binigay niya sa akin bago siya namatay. Nakaupo kami sa sala, tahimik. At biglang nagsalita siya ng walang konteksto. Sabi niya, alam mo, akala ko dati na ang buhay ko ay kulang. Kulang ng pera, kulang ng adventure, kulang ng mga narating. Pero mayong malapit na akong matapos, nare-realize ko na hindi pala kulang ang buhay ko. Sobra lang ang inaasahan ko. Tapos tumingin siya sa akin at sabi niya, ang pinakamalaking hadlang sa pagiging masaya ay ang pagkukumpara ng buhay mo sa buhay na hindi mo naman. Ibig niyang sabihin, ang buhay mo ay hindi kulang. Ang kulang ay ang pagtanggap mo na ang buhay mo ay sapat na. Hindi perfect, hindi tulad ng iba, hindi tulad ng mga pangarap mo noong bata ka. Pero sapat, kumpleto, meron. Ito ang ika-5 haligi.
At ito ang pinaka-powerful sa lahat kasi ang karamihan ng kalungkutan sa katandaan ay hindi dahil sa kawalan ng mga bagay, kundi dahil sa pagkukumpara, komparasyon sa dati, komparasyon sa iba, komparasyon sa dapat sana. At ang komparasyon na iyon ay walang katapusan. Palaging may kulang, palaging may sana, palaging may pero. Kaya ang ikalimang halibi ay ito, tanggapin mo na ang buhay mo kahit simple, kahit tahimik, kahit hindi tulad ng inaasahan ay sapat na. Hindi kasi mas maganda kaysa sa iba, kundi kasi ito ang meron ka. At ang meron ka ay hindi biro. Ang meron ka ay produkto ng lahat ng pinagdaanan mo. At yun mismo ay may halaga. Naghihintay ako. Ang katahimikan ay hindi masama. Ang takot ko sa katahimikan, yun ang masama. Ito ang isa sa pinakamalalim na aral na ibinigay niya sa akin. Ang katahimikan ay hindi kalaban. Ang katahimikan ay neutral. Ang nagbibigay ng kulay sa katahimikan ay kung ano ang dala mo sa loob nito. Kung dala mo sa katahimikan ay puno ng hinakanik, ng galit, ng pagsisisi, magiging nakakatakot ang katahimikan. Kasi lahat ng iyon ay maririnig mo at walang ibang tunog na magpapadistract sa iyo mula sa mga iyon. Pero kung dala mo sa katahimikan ay kahit konting kapayapaan, kahit hindi perfect, kahit may konting kalungkutan pa, ang katahimikan ay nagiging kanlungan, nagiging pahingahan. Kaya ang ikatlong haligi ay ito, matutong maupo sa katahimikan nang hindi naghahanap ng distraction. 10 o 15 minuto lang, walang TV, walang cellphone, walang radyo. Ikaw lang at ang sarili mong mga isipin. Sa simula, nakakatatop yan. Sa simula, maririnig mo lahat ng boses sa loob mo na sinusubukang takasan. Pero pagkatapos ng ilang beses, pagkatapos ng ilang araw o ilang linggo, ang katahimikan ay magiging kaibigan mo. At kapag naging kaibigan mo na ang katahimikan, hindi ka na masyadong matatakot sa pag-iisa. Kasi ang pag-iisa ay hindi katahimikan. Ang pag-iisa ay katahimikan plus takot. Alisin mo ang takot, natitira lang ang kapayapaan. Ika-4 na haligi, ang kakayahang magpatawad sa sarili. Ito ang pinaka hindi niya gustong pag-usapan. Pero ginawa niya. Sabi niya sa akin, marami akong mga pagkakamali sa buhay. Marami akong mga dapat sana. Dapat sana, mas naging mabuti akong ina. Dapat sana, hindi ko sinabi yung mga salitang iyon noong nag-away kami ng asawa ko. Dapat sana, mas naging matino ako sa pera. Dapat sana, maraming bagay. At sa mga taong nag-iisa ako pagkatapos mamatay ang asawa ko, kasama ko ang lahat ng dapat sana na iyon. Dinadala ko sila araw-araw, gabi-gabi, paulit-ulit sa isipan ko. Hanggang sa isang araw, napagod na ako. Hindi sa buhay, sa pagsisisi. Napagod na ako sa pagdala ng mga dapat sana na hindi ko na mababago. Tapos sabi niya, kaya ginawa ko ang pinakamahirap na bagay sa buong buhay ko. Pinatawad ko ang sarili ko. Hindi niya sinabi kung paano. Hindi niya sinabi na may magic formula. Pero ang sabi niya, sinabi ko lang sa sarili ko ng malakas, mag-isa sa kwarto, ginawa mo ang best mo. Hindi perfect. Pero ginawa mo ang best mo sa information at sa lakas na meron ka noon. At ngayon, pinapapatawad kita. At umuulit niya iyon araw-araw hanggang naniniwala na siya. Ito ang ika-4 na haligi. At ito ang pinakamahirap sa lahat. Kasi ang katandaan ay puno ng pagsisisi. Natural yan. Marami nang nangyari sa buhay. Maraming desisyon. Maraming pagkakamali. At sa edad na ito, alam mo na ang lahat ng consequences ng mga desisyon mo. Nakikita mo na kung ano ang hindi mo ginawa ng tama. Pero ang pagbubuhat ng pagsisisi na iyon, ang pagdadala ng dapat sana na iyon hanggang sa hukay ay nagdadala lang ng doble na sakit. Una, ang sakit ng pagkakamali. Pangalawa, ang sakit ng hindi pagpapatawad sa sarili. Kaya ang ika-4 na haligi ay ito, patawarin mo ang sarili mo. Hindi dahil perfect ka, hindi dahil tama lahat ng ginawa mo, kundi dahil deserve mo ng kapayapaan. Deserve mo ng natitirang taon na hindi puno ng pagsisisi. At ang pagpapatawad sa sarili ay hindi one-time event. Ito ay desisyon na ginagawa araw-araw hanggang magiging natural na. Ika-5 haligi, ang kakayahang magtiwala na ang buhay mo ay sapat na. Ito ang huling aral na binigay niya sa akin bago siya namatay. Nakaupo kami sa sala, tahimik. At biglang nagsalita siya ng walang konteksto. Sabi niya, alam mo, akala ko dati na ang buhay ko ay kulang. Kulang ng pera,
kulang ng adventure, kulang ng mga narating. Pero mayong malapit na akong matapos, nare-realize ko na hindi pala kulang ang buhay ko. Sobra lang ang inaasahan ko. Tapos tumingin siya sa akin at sabi niya, ang pinakamalaking hadlang sa pagiging masaya ay ang pagkukumpara ng buhay mo sa buhay na hindi mo naman. Ibig niyang sabihin, ang buhay mo ay hindi kulang. Ang kulang ay ang pagtanggap mo na ang buhay mo ay sapat na. Hindi perfect, hindi tulad ng iba, hindi tulad ng mga pangarap mo noong bata ka. Pero sapat, kumpleto, meron. Ito ang ikalimang haligi. At ito ang pinaka-powerful sa lahat kasi ang karamihan ng kalungkutan sa katandaan ay hindi dahil sa kawalan ng mga bagay, kundi dahil sa pagkukumpara. Komparasyon sa dati, komparasyon sa iba, komparasyon sa dapat sana. At ang komparasyon na iyon ay walang katapusan. Palaging may kulang, palaging may sana, palaging may pero. Kaya ang ikalimang halibi ay ito. Tanggapin mo na ang buhay mo kahit simple, kahit tahimik, kahit hindi tulad ng inaasahan, ay sapat na. Hindi kasi mas maganda kaysa sa iba, kundi kasi ito ang meron ka. At ang meron ka ay hindi biro. Ang meron ka ay produkto ng lahat ng pinagdaanan mo. At yun mismo ay may halaga.